Title po ng aking mensahe sa umagang ito ay pinamagatang kong Transformed by God, by Christ, sorry. So, yung binago ni Kristo, yung talagang inayos ang kanyang buhay ni Kristo. Remember, pagka ang buhay mo ay tinransform by Christ, your life becomes a reflection of His love. Do you believe in that? Ang buhay mo ngayon na magiging larawan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapangyarihan, dinadaluyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, at ang kanyang magandang kalooban ay sumasa iyo. Yung nagsushine ka brightly to all will see. Yung sa paligid mo, nakikita ng mga tao, yung kalooban, yung kagandahan loob ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ay nagre-reflect sa iyo. Amen? So pag ikaw may relasyon kay Jesus, ang buhay mo ngayon ay tinatawag na transformed o binago na ni Jesus. The Bible text that I have right now ay ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi dito, when anyone belongs to Christ, they become a new person. Their old way of life has gone. Their new life has begun. So, sinasabi dito ni Pablo, ang sumulat po ng verse na ito ay si Apostle Pablo, ang sabi niya gano'n, kung sino man ang nakay Kristo. So, ibig sabihin, if you are belongs to Christ, dapat ngayon, yung pagkatao mo ngayon ay bago na. Amen? Because God is going to reside in your heart pagka tinanggap mo ang Diyos. So, babaguhin talaga ng Diyos ang iyong buhay. Unang-una, ang iyong pag-iisip, ang iyong ugali, ang iyong pananaw sa buhay ay binabago pagka meron kang Kristo sa puso. Sabi doon, yung lumang pagkatao mo ay wala na. Ngayon, bago na ngayon. Yung bagong buhay mo ngayon ay nagsisimula na. Amen? Kasi pag pinili mo si Christ sa buhay mo, your story gets rewritten. Ibig sabihin ng, pagka ikaw ay pinili mo si Kristo na mabuhay sa buhay mo, sa puso mo, isusulat ng Lord ang buhay mo ng panibago. Ang ganda, no? Ibig sabihin nun, yung dating ikaw ay babaguhin ng Diyos ang istorya ng buhay mo. Kung dating ikaw ay naghihirap at litong-lito at talaga namang namumblema, pagka ikay na kay Kristo, babaguhin ng Lord ang buhay mo, ang istorya ng buhay mo, i-rewrite niya uli. A brand new life ang ibibigay sa iyo. Isang bagong buhay. Punong-puno ng pag-asa, at also, punong-puno ng layunin na meron sa buhay mo, ito ay magsisimula pag si Kristo ay pinili mo. Amen? Because why? Ang katotohanan kasi, ay when you have faith and follow Jesus, pagka ikay talagang nanampalataya at sinunod mo at sumunod kay Jesus, dapat ang buhay mo talaga ay natatransform. Ibig sabihin nun, ang buhay mo ay binabago o nabago na. Let me see the hands na alam niyang binago siya ni Kristo. Amen? Kasi hindi ka naman dating ganyan. Amen? Nalilito ka na lang. Ba't ngayon parang ang bait-bait ko na ngayon? Yung parang nalilito ka na, dati hindi ako marunong mamansin, pero ngayon namamansin na ako. Kasi why? Binabago ng Diyos ang iyong buhay. Let the people outside, because we know in the church, alam na namin na ikay binago ng Diyos. Pero pag ikay nasa labas, let the people see na ikaw talaga binago ng Diyos. Amen? So, kailangan your life should be transformed, na tinatawag, ibig sabihin na bago, ni-renewed. Ibig sabihin na binago ng biyaya ng Diyos. Ikaw ngayon ay shinape niya, o ibig sabihin na hinubog ng kanyang katotohanan. Sabi sa Bible, the truth shall set you free. Pagka nalaman mo ang katotohanan, ikaw ay palalayain ng katotohanan. And filled with the power of His love. Ikaw ngayon ay lumalakad na ngayon ng punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig. Amen? Alam mo yung parang lumalakad ka, meron kang halo. Nakikita ng tao, grabe itong taong ito, grabe yung transformation ng buhay na yan. Dati hindi naman ganyan yan. Ngayon talagang hinubog na ng Lord. Kasi when you have faith and follow Jesus Christ, ibig sabihin naman, pag ikaw ay may pananampalataya at sumunod kay Jesus, pangalawa, your heart was renewed. Ang puso mo ay binabago ng Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa ng tao ay nanggagaling sa kanyang puso. Kaya dapat ang unang babaguhin ng Diyos ang iyong puso.
Kasi ang puso, diyan nagsisimula lahat. Amen? So, nagkakaroon ka na tinatawag na binuhay by God's grace. Binuhay ka ng kanyang magandang kalooban and filled with His love. At ikay pupunuin ng kanyang pag-ibig, marking the beautiful beginning of the brand new life in Him. Ito ngayon, ang nagmamarka na ngayon sa iyo, na meron ka na ngayong brand new life na kasama si Kristo. Kaya nga transformed by Christ. Ngayon pangatlo, when you have faith and follow Jesus, your sins are washed away. Ang iyong mga kasalanan ay hinugasan na ni Kristo. Kikinlin ka niya, nilinisan ka niya by the precious blood of Jesus. Ngayon, iiwan ka niya na ikaw ngayon ay isa ng pure. Amen? Kaya yung pusong yan, we have to gabayan natin ang puso natin palagi. Even though na tayo nagkakasala, all we have to do is ask forgiveness from the Lord and He will forgive you. The Bible said, 1 John 1:9, if you confess, sabi nga na, your sins, He is just and faithful to forgive you and cleanse you for all your unrighteousness. Ikaw ngayon pinatawad ng Diyos. Ikaw ngayon pinalaya ng Diyos. Amen? You are free to walk in His amazing grace. Ngayon, pag ikay may relasyon kay Lord, if you have a relationship with God, you will feel that you are full of amazing grace. Meaning, you will feel the blessings of the Lord. You will feel the caring of the Lord in your life. Mararanasan mo lahat yun. Pangatlo, when you have faith and follow Jesus, you were brought from spiritual death to life. Dati ikaw patay na sa pananampalataya sa Espiritu, because remember this, the reason why we became separated from the Lord because of sin. And it happened in the Garden of Eden. When Adam nagkasala, and then all the sins now, ay lahat ng tao ay nagkaroon ng kasalanan. So our connection to God are dead. But because of Jesus, yung spiritually dead na yan, it become life again. So that's why, when you sing a song to God, when you worship the Lord, when you pray to God, you feel the presence of the Lord. Why? Because you already connected. You became connected to the Lord. Ikay na-connected na kay Lord. Unlike before, yung wala ka pang personal relationship kay Jesus, sometimes you sing a song, yes, medyo naluluha ka, pero you don't feel the presence of the Lord. But because of Jesus in you, eto ngayon, mararanasan mo ngayon ang pag-ibig ng Diyos, yung amazing grace. Amen? So, grace by the power of Jesus into a new beginning filled with hope. Ang buhay mo ngayon ay punong-puno na ng pag-asa. Ang buhay mo ngayon ay punong-puno na ng hope. Yung purpose, yung tinatawag na layunin sa buhay, ito ay punong-puno na sa buhay mo and you have at tinatawag na eternal joy. Meron kang walang hanggang kaligayahan sa puso mo. What happened to you in your life, you know that God is in control of your life. Romans chapter 8, verse 28, sabi gano'n, but God causes everything to work together for good to those who love God. So meaning, whatever happened in your life, God has a purpose. And you know, but because He loves you, He will never abandon you. Tama? Hindi kang i-abandon ng Lord. So, that is where God's transforming work began in your life. When you realize, or you will know the truth, that you are set free by Jesus, ay na yung transforming work began in your life. Yung pagbabago sa buhay mo ay magsisimula na. A beautiful journey of life. Kung dati walang direction ng buhay mo, your life has no direction. Now, because you have Christ in you, your life has a direction now. Punong-puno ng biyaya ng Diyos. Lumalakad ka sa mga blessings ng Lord at new beginnings ang nangyayari sa buhay mo. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Can we all give God a clap of praise? Ngayon, the most beautiful and life-changing moment ng isang tao ay ito. When they accept Jesus as their Lord and personal Savior. Wala nang iba pang gaganda diyan. Nothing is so beautiful pagka ikay tumanggap kay Lord. Amen? When they accept Jesus Christ as their Lord and Savior, when they discover that they have a real personal relationship with the living God. Pagka talagang na-discover mo na meron ka talagang totoo na tinatawag, no? Yung totoo na merong personal relationship with the living God, ito po yung pinakamagandang nangyari sa buhay ng isang tao. Amen? First, your life is secured in Jesus.
That you know when you die, you know where you're going. Alam mo na langit ang iyong eternal home pagka meron kang Kristo sa buhay. And you know while you're living in this earth, you will experience the blessings of the Lord. John 10:10, sabi niya ganoon, I came to give you abundance. I give you a good life to the fullness. So meaning while you are on earth, you will experience yung blessings ng Lord. Not only material blessings, but also the guidance of the Lord. Amen? Yung joy within you, yung kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. When you have peace in your mind, nobody can buy that. Amen? Yung pag natulog ka, alam mo na kanabukasan paggising mo, there's another blessings waiting on you. So, giving your heart to Jesus isn't the end of the story. Some people said, well, pag ako'y tinanggap ko na si Jesus, ibig sabihin nun, He will change my life. Is it the end of thing in my life? No. It's the beautiful beginning. Dito pa lamang nagsisimula yung magandang lifelong journey ng buhay mo. O yung tinatawag yung lifelong of your faith with Him. Kasi you will experience a lot of things in Jesus. Marami kang mararanasan kay Kristo pag ikay tinanggap mo si Lord. Everything is a surprise. Every day is a surprise for you. Hindi mo alam para kumikilos ang Diyos sa maraming bagay. Amen? As you come to know God more deeply, our spirit grows stronger. Pagka nakilala mo ang Diyos ng mas malalim pa, our spirit grows stronger. Yung spirit ay lumalakas because of Christ. As we walk with God, pag ikay lumalakad kasama si Lord, we are growing daily from His strength. Ikaw ay mas lalo lumalapit sa Kanyang kalakasan. Ikay pinalalakas niya, His wisdom, yung Kanyang katalinuhan, and His unfailing love. As you walk with God, you will experience those things. Pag ikaw ngayon ay nag-iisip na, God is going to give you wisdom. Wisdom comes from the Lord. You know that, no? Pagka binigyan ka ng wisdom ng Lord, sigurado yon. As we serve Him, pagka pinaglingkod mo si Lord, our faith matures. Yung iyong pananampalataya ay tumatatag, nagmamature. Shaping you, hinihuhubog ka pagka ikay naglilingkod sa Panginoon. Our character and strengthening walk with God. Ibig sabihin nun, yung character mo iniiba, ikay pinalalakas ng Diyos habang ikay lumalakad sa Panginoon. Amen po ba? Amen. As a true followers of Christ, our lives shines as a living testimony. Ang buhay mo ngayon ay ganito. Pag ikaw talaga ay totoong tagasunod ni Kristo o followers of Christ, our lives shine. Ikaw ay nagniningning. Remember this, the Bible said that we are the light of this world. Amen? Amen. Ibig sabihin nun, ikaw ay nagniningning. You become different from others. Yet now, your living testimony, the people around you will see it. Ang yung living testimony ay nagniningning sa maraming tao. Nakikita na yung pagbabago mo. Clear evidence of His love. Ito'y klarong ebidensya na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang faithfulness, and transforming power ay at work within you. Nakikita nila. Ay, grabe itong taong ito. Grabe magmahal. Grabe yung kanyang testimony. Yeah, he's very faithful sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya kapatid, a real living relationship with Jesus transforms everything. Ang totoong namumuhay ka na merong relasyon sa ating Panginoon sa Kristo ay totoong binago ang lahat ng bagay sa iyo. Unang-una, number 1, yun nasa taas, ayaw gumana ng ko. Number 1 is, it renews your heart. Ibig sabihin nung binabago ang iyong puso. Pagka meron ka totoong living relationship, yung totoong buhay na buhay ng iyong relasyon sa Panginoon, filling you with God's love, pinupuno ka ng pag-ibig ng Diyos. Yung alam mong He will never leave you nor forsake you. Alam mong hindi ka iiwan ng Diyos. Kasi na-renew yung puso mo. Mararanasan mo, pupunin ka ng Lord ng kanyang pag-asa, yung kanyang hope, sa kanyang kalamang asa, and strength. Pinalalakas ka palagi ng Lord.
Whatever happening in your surroundings, hindi ka natatakot. You will never be afraid what's going on in your surroundings. Kasi alam mo kasama mo si Lord. Kasi why? Your heart has been renewed. And strength and giving you a fresh start each day to live for Him. Yung everyday. Sabi yung ganon, His mercy never comes to an end. There are new every morning. So every morning, different blessings. Every morning, different encounter with the Lord. Every morning, different yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi ang Diyos natin ay buhay and He wants you to feel how good He is. Gusto niya maranasan mo kung gaano siya kabuti. Pangalawa, when you live in a relationship with Jesus, it changes your life from the inside out. Amen? Pagka meron kang tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo, binabago niya yung buhay mo simula sa labas hanggang sa maski ang loob mo, binabago niya. Inside out. Ibig sabihin nun, nagniningning ka talaga at ikaw ay nagiging asin ng mundong ito. Transforming, binabago your heart, babaguhin ang iyong puso, ang iyong mind, and spirit to reflect God's love and purpose. Para mag-reflect yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos at yung kanyang layunin sa buhay mo, every part of your being. Sa anumang antas ng iyong buhay, anuman aspect ng iyong buhay, sabi nga noon, the Lord changed it. Pakisabi mo nga sarili mo, I am changed by God. I am changed by God. Inside out. Inside out. Amen. So praise God. Sa pangatlo, when you live a relationship with Jesus, His loves and power flows through you. Itong ina maganda ngayon. Pagka ikaw ay namumuhay na meron tunay na relasyon kay Kristo, ikaw ngayon ay punong-puno o His love and power flows through you. Nakikita yung pag-ibig sa iyo at yung kapangyarihan ng Diyos. Did you know, when you accepted Jesus Christ, you have power. The Bible said, when you lay your hands on the sick will recover. And then when you declare something in the name of Jesus, it will happen. Di ba? Kapangyarihan yun. Amen? And then you declare that He will never leave you. He will never leave you nor forsake you. Kasi why? Siya ngayon ay namumuhay na sa iyo. Yung pag-ibig niya at yung kanya kapangyarihan flow through you. And then, ang ating pong culture, anong unang-una, I am a blessings. You become a blessings to other. You're already blessed because materially and also spiritually, binibless ka ng Lord. And then, when you become a blessing, meaning you will become yung daluyan ng pagpapala. Amen? You will become the source of His blessings. So, you are blessed and also you are a blessing to other. So, makikita doon na maraming tao. Yung leaving lasting impact of His grace and light. Yung pawalang hanggang napapansin sa'yo, nagniningning ka. Remember the word of Apostle Paul in Romans chapter 12, verse 2. Ito sinabi, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform. Take note of this. But let God. Kasi kung sarili mo lang talaga, you cannot do changes in your life. Pero sabi ito, hayaan mo ng Diyos na baguhin ka into a new person by changing the way you think. Sabing ganon, yung pananaw mo kung paano ka mag-isip, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kasi, pag ang isip ay mayroong kapayapaan, nakakapag-isip ng maayos. Di ba? When your mind has a peace na tinatawag na yan, you will think good. Amen? Magandang iyon naiisip. Kasi why? Kasi binago ng Diyos. Remember this, Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo, only God can change your life, can transform your life. Kasi dito, but let God, hayaan mo ang Diyos na baguhin the way into a new person, na baguhin ka na isang bagong nilalang by changing the way you think. Kasi lahat ng bagay ay iniisip mo natin bago natin gawin. So ngayon, yung isip niya yan, the Lord is going to babaguhin ng Lord. Nag-iisip ka na ngayon, ay maayos na. Ito ngayon, the Bible is clear. Ang Bible po ay very clear. As faithful followers of Christ, we are called to let God transform every part of us. Sabi dito, no?
Klarong-klaro naman yung Romans chapter 12 verse 2. Pagka ikay faithful followers ni Christ, tinawag tayo to let God transform every part of us. Unang-una, alin yun? Our nature. Hayaan mo ang Diyos na baguhin ang iyong nature. Ano yun? Yung pagkatao mo. Yung dati mong ugali, dati mong ginagawa, hayaan mo si Lord. I-change yung nature. Pangalawa, our thought. Hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. Allow Him to enter into your life and then baguhin niya ang iyong pag-iisip. Hindi ka na ngayon nag-iisip ngayon na masama, kundi iniisip mo lang lagi ay kabutihan. Hindi ka na nag-iisip ngayon na malakit ng tao, kundi ang iniisip mo lang ay magmahal ng tao. Amen? Ayaw mo makapagsabi ng hindi maganda sa isang tao. Pangatlo, hayaan mong si Lord na baguhin ka through your action, yung pagkilos mo. Kan dati masyado kang rough na tao. Ngayon, ikaw ay gentle na. Amen? Nakikita na sa iyo, yung parang pag nakita ka, grabe naman to. Para ako nakakita ng taong naglalakad, isang santo na naglalakad. Talaga namang, ang ganda ng iyong action. Nakikita, lagi kang nakangiti, lagi kang palakamay no, sa mga tao, even though na hindi mo kilala, pag nakausap mo, they don't want to let you go because the conversation is good. Mga ganun, no? Yung pag nakausap mo siya, alam mo, grabe ka, parang hindi man tayo magkakilala, pero when I talk to you, parang ang tagal-tagal na natin magkakilala. Kasi why? Hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong action. Pang-apat, our reaction. Let God allow you to transform your life through your reaction. Ano ba yun? Yung sagot mo. Kung paano ka sumagot sa tao. Pabalang ka ba sumagot sa mga magulang mo? O sa mga taong kausap mo, ikaw ba'y masyadong mayabang kung magsalita sa mga tao? Kailangan babaan natin. Amen? Yung epekto sa iyo, palaging maganda rin pag reaction mo. Hindi ka na, remember this, Romans 8:28, all things works together for good. Amen? To those who love God. Amen? So lahat na nangyayari, ay alam mo, maganda. Even though you experience right now bad things, you know at the end, ay maganda pa rin ang plano ng Diyos. Maybe you will never get yung prayer request right now. Pero you don't realize na babaging pala ng Lord. Maybe you don't change, you try to change a job, and then all of a sudden, kahit na yung boss mo ay medyo pangit ang pinapakita sa iyo, you stay because you are faithful. Because the Bible said, remember this, when you work, always think that you work for the Lord, not to your employer. And then you will realize there's a promotion that coming from you. Not coming from Him. Ibig sabihin, may promotion palang padating sa iyo. Imagine that you're ordinary, and then now, gagawin kang isang manager. Amen? Di ba? Naagulat? Be faithful. Kasi God is faithful as well. And we know that if God is faithful, ano man prayer request mo, ibibigay ng Lord. And then ikaw nag-apply ka sa ibang trabaho, tapos sasabihin sa'yo na there's no chance because there's a lot of people na nag-a-apply, and then all of a sudden, natanggap mo yung blessings ng Lord. Kasi you know, you believe, all things work together for good. Hindi ako pababayaan ng Diyos, hindi ako iiwan ng Diyos. Lagi yung kasama sa Lord. What if, the question if, hindi mo siya nakuha? It's okay. Kasi you know there's a better plan na meron si Lord sa iyo. Amen? Kapatid, you as a followers of Christ right now, we cannot stay the same. Hindi ka dapat mag-stay lang ng parehas lang. Kailangan we must move forward. Amen? Kay Lord kasi, ang buhay ng isang Kristiyano ay tinatawag na progressive. Hindi Kirk. Kundi progressive. Ibig sabihin noon, dire-dire, parang nagano pa ako, parang nag-advertise pa ata ako. Dire-diretso yung buhay mo. Hindi ka nahinto lamang doon. You have moved forward. Kasi you know that after you receive Jesus Christ, there's a lot of things the Lord wants you to do. Maraming pinagagawa ang Diyos. Pangalawa, growing in faith. Huwag kang hinto lamang tinatawag na mustard seed of faith. Hindi ganoon. Remember the last time nung nag-testify yung isang ating kapatiran, sabi niya ganoon,
He was started with a small seed of faith, which is kasanlaki lang ng mustard. And then, because of the Lord's doing in his life many times, no, para na nga siyang kay Manyan kasi he changes yung kanyang trabaho, pang-7 na ata, pang-8 na. Grabe naman yun, no? Sabi niya ganon, but now, sabi niya ganon, pinangkapitan niya daw, he hold the promises of God. Yung kanya daw faith ngayon ay kasi laki daw ng buto ng buko. Sino nakita ng buto ng buko dito? Di ba yung buto ng buko kasi laki ng buko mismo sa loob? Yung puti, pag binuksan mo, yeah. Ha? Ayun na ba yun? Oh, hindi ko alam. Yun na pala yun. Ba't parang mali ata yung pinakita niya doon, yung puti pinakita niya. Brown pala. So, kapatid, hindi ka dapat nag-i-stay lamang sa tinatawag na feed, yung faith mo ay kasinlit lamang ng mustasa. Yes, it becomes started that, nagsisimula sa seed, pero don't allow yourself na hanggang doon lang. Kasi God is so very big, God is so very powerful, kailangan masabayan mo siya. Amen? Kaya ang faith mo dapat lumalaki. Pangatlo, you cannot stay the same. Kailangan mag-mature ka into people God created us to be. Kung ano yung pagkakagawa sa'yo ng Lord, kailangan kumilos ka doon. Huwag ka lamang tagaupo o wala kang ginagawa sa church, attend ka lang ng church pag Sunday, and then hanggang doon lang. No. Kailangan, ikaw as a people of God, kailangan magampanan mo kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Sumunod, a life transformed by Christ is active prayer life. Pag ikaw naman tinransform ni Kristo, dapat ikaw ngayon maintain an active prayer life. Kailangan magkaroon ka ng tinatawag na active prayer life. Bakit ka mo? Kasi through prayer, you become connected to God. Pag ikaw nagpipray, like ka na connecta kay Lord. And now we are so very blessed kasi before, in the Old Testament, when they pray, they have to go to the temple to pray. But because Christ become living in our heart o tumira na sa ating puso, we can pray anywhere. The Bible says you can go to your closet and pray. And then now everywhere. Because why? Kasama mo sa Lord. Ang prayer is a communication to God. So, pag ikaw ba may kaibigan, tara, punta tayo doon muna sa Starbucks, doon tayo mag-usap, magkaibigan naman tayo. Di ba? Hindi. You can talk to your friend anywhere, right? While you are walking, you can talk to your friend. Ganun din po si Jesus because Jesus living in your heart. So you can talk to Him anytime. Yung may gagawin ka, Lord, sino dito yung pag kumakain siya, nagpipray siya? Okay, di ba? Sino dito yung pagkagising niya, nagpipray siya? Because Christ in you. Kinakausap mo si Lord palagi. So, ginagawa mo, lumalapit ka kay Lord para makakuha ka tinatawag na strength. You're drawing yourself to God so that you can get strength from God. Guidance. Everything, yeah, sa umaga. Guidance, yung wisdom. May ka ng wisdom, Lord, give me wisdom. Here I come again, I'm going to my workplace. Give me wisdom. Every moment of our lives, we have to pray. Your decision, your guidance, everything that you needed, pray to God. Amen? Kasi remember, when you give your life to Jesus, ano sinabi natin? Lord, control my life from now on. Or you will become my Lord and Savior. So, ibig sabihin yun, you give Him the rights para mangialam sa buhay mo. So ngayon, ang gusto ng Lord, maging active ka sa prayer, sa communication between you and Him. A simple prayer. Sabi naman sa Bible, di ba? Hindi na kailangan yung mahabang prayer. All you have to do is just come from your heart. Sometimes, yung iyak nga lang, alam na ng Lord eh. Yung tinatawag na silent prayer. Ano yung humingi yung isang bulaga? Sabi niya ganun, Lord, I have mercy on me. Gusto ko makakita. Simple prayer. Ginrant ng Lord. So, as long as you have relationship with the Lord, kailangan you must maintain an active prayer life. Buhay mo na to. Sabi mo sa katabi mo, it's your life. To talk to God every day. Meron ba dito na yung kanyang partner hindi niya kinakausap na isang araw? Magkasama kayo sa bahay, yung wife mo, kasama mo sa bahay, pero hindi kayo nag-uusap. Di ba hindi maganda, di ba? Meron daw, 3 araw daw. It is not healthy relationship pagka walang communication. The reason why tumatagal ang isang relasyon, because of the communication.
Tama ba, Kuya Mar and Ate Christina? Di ba? How long you been together now? 37 years. Because of the communication yan. Everything is communication when it comes with relationship, especially with the Lord. Ang yung communication kay Lord dapat laging bukas. Pangatlo, ang buhay na binago ni Kristo ay tinatawag na immersing deeply in God's Word. Pangalawa, no? Ibig sabihin nun, yung inululubog mo talaga na mas malalim ang buhay mo sa pagbabasa ng Bible. Amen? Kailangan natin ng Word of God because the Word of God is the food for our soul. Ang Word of God po, ayan po ang pagkain ng ating kaluluwa. Kasi it's a Word of God. So gawin natin, dubugan natin deeply. When you wake up in the morning, start to read the Bible. And then thank be to God, gaya nga, pwede mo na siyang pakinggan na lang, di ba? So pwede naman, while you are working, nakikinig ka rin ng Word of God. O sa sasakyan mo, instead na magpatugtog ka ng mga songs, the Word of God. Kailangan po natin lumalim tayo in order for us to discover the promises of God. Kasi without reading the Bible, you will never know how blessed you are. Hindi mo makikita kung gaano ka ka-blessed. Kasi in the Bible, all the promises of God ay dineclare po sa Bible. And we as a children of God, all we have to do is to claim the blessings of the Lord. Paano mo malalaman na meron kang i-claim kung hindi mo alam kung ano yung i-claim mo? But by reading the Bible, you know that you can claim something from the Lord. Not only saving your soul, but also everything that you need. 3 John 2, sabi nga no, I wish above good health, no? Sabi nga even your soul prosper. So, mind, soul, and body, ang gusto ng Lord ay bless ka. Not only the physical, alam ko naman yung physical ay blessed tayo dahil tayo naglalakihan. Physical daw di ba? Amen? Let His truth shape our hearts. Yung kanyang katotohanan, hayaan mong hubugin kanyan, ang iyong puso, i-guide ka about step ng buhay mo. The Bible said, your word is the lamp unto my feet. Kita nyo, ha? We need everyday guidance from the Lord. Sino dito nakakita ng lamp? Yung lampara. Lampara is different from torch o yung tinatawag na flashlight. Flashlight, you can use the light all the way to the far, right? But ang lamp, no. Ang lamp po ay kung saan lamang yung liwanag. Siya dito yung nangangamba, nanguhuli ng gagamba nung bata siya. Kasi hindi na namin nabutan yun eh. Ang nilalaro na namin, PS5 na eh. No. Those people who experience yung catching spider. Di ba we use a lamp, remember? But lamp is not far, yung liwanag niya, kundi doon lang. So the Bible said, the Word of God is the lamp for our feet. Kasi, every day we need guidance from the Lord. And we get guidance from the Lord through His Word. Kaya nga, every steps of your life, ando doon yung lampara ng Diyos. Amen? Dahan-dahan ka. Every day that you're reading the Word of God, you immerse yourself deeply into the Word of God, nakikilala mo ng husto si Lord. And then, lumalalim ang iyong pagkakilala through His Word. So, hayaan mong i-transform ka, baguhin ang buhay mo, inside out ng buhay mo, through His Word. Amen? Sumunod. A lifetime transformed by Christ, serving faithfully in His church. Ang tunay na mayroong relasyon sa Panginoon ay siya po talaga ay nagsiserve ng buong katapatan niya sa church. Kasi remember, church ang iniwan sa atin ng Lord. Church, we are the church. And then we are gathered in this place, in this building. So meron siya. We have to serve Him faithfully. Ikaw ngayon na magiging hands and feet of Jesus. Do you know that? Jesus ascending to heaven. Ano yung huling sinabi niya when he ascending to heaven? Sabi niya ganon, go ye into the world and preach the gospel to all nations. Baptize them in the name of the Father,
and then make them disciples. So iniwan po sa atin ng Lord yun. So meaning, nung tayo ngayon dito, habang nabubuhay ka, hindi ka pa pupunta sa langit, ngayon, ikaw ngayon magiging kamay at paa ni Jesus. Amen? To reach those people na hindi pa kilala si Lord. Sharing His love. Yan, share natin yung pag-ibig ni Jesus. Building His kingdom. Sa papaano? Growing deeper in our own faith. Lumalalim ka sa pagkakilala mo sa Kanya. A willingness to serve. Paano ba yun, Pastor? Willingness to serve is make themselves or make yourselves available to God. Amen? Alam mo, ang pag-ibig ay tinatawag niyan, two-way yan. Nakakapagod pag one-way lang. Yung isa lang ang nag-aaruga, isa lang yung gumagawa para sa isa. Di ba? Nakakapagod. Ang pag-ibig po ay two-way. Ibig sabihin nun, give and take. Gagawa ka rin ng maganda doon sa partner mo at yung partner mo gagawa rin siya ng maganda. Same thing with the Lord. The Lord bless your life more than before. So all you have to do is mag-return ka ng something kay Lord. Amen? Amen. Sa pamagitan ng serve Him faithfully. So when we do it for Christ, ang nangyayari ito, nothing is insignificant. Lahat po tayo mahalaga kay Lord. Ibig sabihin nun, walang hindi mahalaga sa church. Lahat po tayo mahalaga. Pag ginawa natin that we serve the Lord faithfully in His church, nothing is insignificant. Alam niyo ba yung simple greetings lang, yung pagka pumapasok kayo dyan, yung ating po mga usher, pwede po natin palakpakan sila? Yung pagkapasok nyo ay may kakamay sa inyo, di ba? And then they put their best smile para makita nyo, di ba? Na ganon. Yung mga bagay na yun. Or yung ating pong media ministry sa taas. We never see them kasi nasa taas sila. Pero pagpipindot po ng computer, it is way of serving the Lord. Amen? So there's a lot of ministries that we can join. Para may balik natin kay Lord yung kabutihan, ginagawa niya sa atin. Remember this, there is no insignificant ministry in the kingdom of God. Lahat po yan ay merong halaga kay Lord. In the body of Christ, sabi dito, in the body of Christ, no one is insignificant. Doon sa body of Christ, wala daw insignificant. Hindi lumalabas. Ibig sabihin nun, lahat tayo ay mahalaga. Every person has a purpose pagka nakikristo ka. And God can use anyone who surrenders to Him. Amen? Sabihin mo nga, I am important. Part of the church. Yan ha. Yan. In the body of Christ, no one is insignificant. Every person has a purpose. Lahat po tayo, hindi ka lang maniligtas ng Lord, but the Lord is going to use you for His glory. Meaning may pinagagawa ang Lord sa atin. And God can use anyone who surrenders to Him. When you fully surrender your life to Him, gagamitin ka ng Lord. Sino lamang na hindi gagamitin ng Lord? Only those who refuse to let God use them. Ayun lamang po ang hindi gagamitin ng Lord. Meron ba dito sa atin noon? Wala naman, di ba? Kasi we are so very thankful what God has done in our lives. So, kapatid, you are important sa eyes ng Lord. Amen? Sige, palapakan si Lord. Sa body of Christ, every single member has responsibility. Do you know that? Sa church natin, sa JA1, lahat po tayo mayroong responsibilidad. Lahat po tayo has responsibility. Meron tayong pananagutan bilang isang member ng isang church. Meron tayong tinatawag na function sa body of Christ. Meaning, meron kang tungkulin. Pangatlo, mahalaga ka. Meron kang matter kay Lord. Amen? Mahalaga kay Lord. A church is not meant to be a spectator. Ang tao bilang isang church, hindi ka lamang ginawa para maging spectator. Ang tinatawag na miron, yung alam yung miron, yung taga-masid, taga-angal, lahat inaangal. Hindi po tayo ganoon. Lahat po tayo. Meron tayong halaga kay Lord. Amen? Hindi ka lamang meant to be an observer. Hindi ka lamang yung tagatingin lang. Or onlooker, o manonood ka lamang, yung meron ka lang, ito lang, ganito lang.
Yan, hindi po tayo ganon. Kasi a faithful follower of Jesus should want to become more than observer or spectator. Let me see the hands of the follower of Christ. If you are the follower of Christ, more than observer ka or spectator. A follower of Jesus should want to experience the blessings of following and serving their God. Kasi the more you serve the Lord, the more the Lord more bless you. Alam niyo ba yun? Kasi you cannot outgive God. Pagka binigyan mo si Lord ng isang bagay, hihigitan niya yung binigay mo sa Kanya. Kasi ganun ang Diyos natin. He's a very, a generous God. So, gusto mo ma-experience pa yung blessings of following and serving your God. We are called to be the church together. Amen? Tinawag tayo para maging isang church. Serving God and each other. Para paglingkuran natin ang bawat isa. Ito ba yung more than feeling of belonging? Yung para bang, ito yung tinatawag na more than, yung parang alam mong kabilang ka sa church. Hindi po ganon. Ang dapat mong gawin is willing to participation. Nagpa-participate ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat mag-participate tayo. Ito ba higit pa sa sinasabi mong I care? Di ba may ganun tayo, di ba? I care, pastor, I care. Hindi eh. Dapat it's actually helping. Dapat talagang tumutulong ka, ginagawa mo. Tama? It's more than just saying we believe. Naniniwala naman kami talaga, pastor eh. Hindi. Dapat it's faith in action. Kailangan kumikilos, may action. Putting into practice what God has taught us. Ginagawa natin, pinapractice natin kung ano yung natutunan natin kay Lord. Tama? Amen? It's more than just being served by others. Hindi lamang yung parang pinagsisilbihan mo yung iba, kundi it's having a servant heart. Meron kang puso na kagaya ng isang servant. Jesus, pinakita sa atin ng Lord yun. Sabi niya, I came not to be served, but to serve. Sabi ni Jesus. Hindi ako pumunta dito para paglingkuran, kundi para maglingkod. So dapat ganun din ang puso natin. We have to have a servant heart. A kind heart. Yung mabait na puso. Sino yung mabait dito? Tingin sa katabi. Mabait yan. Next, a generous heart. Tingin ulit sa katabi. Ililibre ka niya mamaya. Tingin sa katabi. Tingin sa katabi. Look at your next neighbor. Sabihin mo sa kanya, because you're a generous person, right? Sabihin mo sa kanya, ililibre kita mamaya. Kaya nga generous ang puso, di ba? It's more than just saying forgive. Ito yung higit pa sa sabihin, nagpapatawad. It's forgiving others as Christ has already forgiven you. Kailangan marunong po tayo magpatawad. Kasi pinatawad ka ni Lord. Amen. Tingin natin sa katabi. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. It's more than just dreaming about reaching the lost. Ito ang karamihan eh. Dito minsan nagpe-failan lahat eh. Pastor, gusto ko talagang mag-share. Or I want my friend to come to the church also eh. Ganun pa no? It's actually doing something to reach them. Dapat ikaw mismo ay meron kang plano kung paano mo sila ma-reach. Bring them to the church. Amen? Invite them to come to the church. And then let them hear the Word of God. And I know the Word of God is alive. It can change lives. Amen? Kayang baguhin ang buhay ng isang tao. It's more than just being taught by the preacher. Ito, nakikinig kayo ngayon. Yung higit pa sa mga natutunan yung mga Word of God, it's about inspiring others to learn and grow and make disciples. Ibig sabihin nun, ikaw mismo na inspires and also sinishare mo sa marami. Amen? It's more than just living for Christ. It's about growing spiritual in Him. Don't stop that you know Christ. Kundi you want to grow more in Christ, di ba? Gusto mo siyang makilala at malalim pa, sa mas malalim pa. It's more than just giving what you feel like. Yung para bang magbibigay ka lang kung ano yung gusto mo. It's about sacrificial living for the glory of God. Nagbibigay ka,
Kasi you want to glorify God in your giving. Amen? It's about daring to be different. Yung dinidare mo yung sarili mo maging isang pagbabago sa marami. Daring to be an active, faithful follower of Christ. Daring to be a participant, just an spectator. Sabi mo sa katabi mo, from now on, pareho tayo mag-join to serve the Lord. Huwag kang maging miron. Sabi mo, spectator. Sabi mo, huwag ka lang taga-nood. Gagawa ka rin. Amen. Last one. A life transformed by Christ is making a relationship with God a highest priority. If you become a true followers of Christ, eto ngayon yan, dapat yung relasyon mo kay Lord yung pinaka-highest priority ng buhay mo. Merong isang istorya. Isa siya nagsiserve sa church. And then nagkaroon siya ng boyfriend. And yung boyfriend niya ay nagsisimula pa lamang maging Christian. Umatin sa church kasi gusto yung babae. Yung babae si worship leader. So, she's the one who leading the people, no? Before they hear the word of God. And then sabi ng girl, okay, attend the church. Sabi gano'n, and para makilala mo si Lord. So, attend ganyan yung lalaki. Attend siya. Pag-attend niya ganyan, many times, attend siya. Ayan, medyo nag-hallelujah na rin. Pagka sinabing taas ang kamay, tumataas rin siya. Tapos may matching, alam mo, when you feel the presence of the Lord, all you have to do is to cry. Because you feel the goodness of God. Amen? Cry si guy. Yak-yak siya. And then sabi ng song leader, okay, now, I think he knows God now. So ginawa niya, sinagot niya. Sinagot niya yung guy. So it started. Alam mo mga lalaki, gusto natin we are in control. Tama? Baliktad ata. Yung mga babae, ayaw yung sumagot eh. Yung mga babae gusto nyo, you are in control, right? Ba't parang hindi ata nagari mga lalaki, no? Sa bagay, pare-pareho tayo, no? So, ganito nangyari. So, sabi niya gano'n, I think he become closer to God now. He knows God. So, he said, one time, said again, you know what? We are now. Tayo na, no? Sinagot niya na yung lalaki. So, ang nangyari ngayon, yung lalaki, nagmi-miss na ng attendant church. Hindi na ma-attend. Tapos, when the girl na sinasabi niya, let's attend church. Sabi niya ganun, busy ako eh. May mga ganun mga bagay, no? And then, this guy thought na, may kapit niya na yung babae, that what I say, it will happen. Parang ganun yung sinasabi ng lalaki, no? One time, tinest niya. And then, ito yung worst na ginawa niya. He asked the lady, yung girlfriend, sino mas mahal mo? Ako? Hindi ikaw, ako. Ako? O yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Ba? Nag-dare ng ganun. Making a relationship with God highly priority. Nag-dare siya. Sabi niya ganun, you know, the question you ask to me, sabi niya ganun, is very easy to answer. Sabi niya ganun, I love my God more than you. Amen? Kaya wag po tayong papayag na gano'n. Dapat ang relationship natin kay Lord ay highest priority natin. Amen? Pagka kayo dumarating sa ganung punto, pinapipili na kayo, sabihin niyo, ang dali naman ng pinagagawa mo sa akin. Siyempre si Lord. Hindi ikaw. Amen? Tama? Yan, no? Dapat we center our lives to Him. Dapat nakasentro ang buhay mo kay Lord. Allowing His love and guidance to shape every thought, yung pag-iisip. No? Inuhubog ng Lord ang yung action and every decision we make. Iaalaw mo si Lord doon. Ay yung tinatawag na highest priority mo kay Lord. Oh, kunyari, may nagyaya lang sa iyo, oy, mag-beach naman tayo ngayong umagang ito. Sabihin mo, no, meron akong appointment to my God. Di ba? Kung gusto mo, mag-beach tayo after the church. Tama? Pagka ikay niyaya naman ng breakfast, sabihin mo, gayon mo na lang lunch.
Kasi hindi ako pwede ng breakfast, ang aming service is 10 o'clock. Amen? Make God the highest priority. Huwag po tayo magko-compromise when it comes to God. Kasi you know, God did a lot of things in your life. Tama? Gumawa ng Diyos na maraming bagay sa'yo. Niligtas ka, ang ganda ng buhay mo ngayon, iniingatan ka palagi, your family in the Philippines, hindi pinababayaan ng Diyos kung paano kayo iniingatan ng Lord dito, ganun the same thing, that He take care of your family back home. Amen? At hindi lamang yun, every day, mayroong promotion sa buhay mo. Favor, lagi mo nararanasan. Amen? So, make God a highest priority in our lives. Kailangan sentro siya ng ating buhay. Ngayong kapatid, as we walk daily in faith, habang tayo lumalakad sa ating panampalataya, tanungin natin ang ating sarili. Let's ask ourselves two questions that can transform our hearts and guides our journey. Dalawang tanong na tingin ko na pwedeng magbago ng ating puso at ng ating pananaw sa buhay. No? Unang question is my faith in Christ transforming my heart and life? Para malaman mo if you really have a relationship with the Lord, ang tanong mo, binabago ba ng aking pananampalataya kay Kristo ang aking puso at buhay? Well, kayo makakasagot niyan. Remember this? 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ is a new creation, all things has passed away, and behold, all things becomes new. So meaning your faith in Christ, ito ngayon, ay siya mismo ang magbabago dapat ng ating puso at buhay. Amen? Ang tawag po doon ay testimony ng buhay mo. Your testimony in life. Let people see. Kasi kung ikaw lang, kaya mo dayain ang puso mo. You can say that, yes, I love the Lord, I serve the Lord. But let people see. Makita nila, ito, tunay nga nagbago ito. So, first question, is my faith in Christ transforming my heart and life? Pangalawa, is my faith in Christ touching and changing the lives of others? Ang buhay ko bang ito, ang pananampalataya ko bang buhay kong ito ay nakaka-apekto at nagbabago sa buhay ng iba? Amen? Is your living testimony can change the life of a person? Amen? Kasi doon nakikita. Remember Paul. Si Paul yung sumulat ng 2 Corinthians 5:17. Si Paul po ay isang taong matalino kasi nag-aral siya to become a Pharisee. Pero hindi niya inano yun. Hindi niya pinagmamalaki yun. Sabi niya gano'n, siya ay kay Kristo. Pwede siya magmalaki. Pero ang sinabi niya gano'n, ibinababa niya daw, ginagawa niya sarili niya na hindi mas magaling, tingin ng tao na mas magaling sa iba. Bagkos tinitingnan niya, pinapantay niya ang kanyang sarili sa tao. Kasi why? Kailangan natin baguhin natin sarili. Amen? Everything we do, people should see it. Kung ano man ginagawa mo sa trabaho mo, let your co-workers will say, you are faithful employee. Di ba? Gumagawa ka ng tama sa iyong trabaho. At sa mga taong nakalubilong mo na hindi Kristiyano, let them see that really, yung parang gusto nilang gayahin yung sarili mo. Amen? Na gusto nilang gayahin, ang bait ng taong ito, no? Yung pagkausap ka ayaw kang bitawan. Kasi pag ayaw ka, yung mag-hi lang, aalisan ka na kagad. Maganda yung pagkausap ka, nag-i-stay sa'yo. Amen? So, let your life, yung nakapagpabago ng buhay ng marami. For true faith doesn't stand still. Alam niyo ba, ang faith ay dapat hindi siya nananatili lamang. Bagkos, it should be grows. Ibig sabihin nun, lumalaki dapat itong yung faith. Pangalawa, it shines. Dapat nagsishines ka. Ibig sabihin nun, nagniningning ka bilang anak ng Diyos. It makes a lasting difference. Nagbibigay ng tinatawag na pangmatagalang pagkakaiba sa ibang tao. Namumuhay ka ng kakaiba. Amen? Kaya kapatid, sa umagang ito, ang dinidesire ng puso ko at ang prayer din ng puso ko, na our lives will shine with the transforming power of Christ. Na dapat yung ating buhay ay mabago talaga, no? Ng pagkakilala natin kay Kristo. Kasi ito naman dapat lagang mangyari. Dapat a clear for all na tayo makitaan na tayo nagbago na. Amen? Dapat mag-continue tayo to grow stronger. Mas lalo kang tumibay bilang isang Kristiyano.
Dapat yung faith mo each day ay lalong tumataas. Walking is in spiritual maturity and unity. Lumalakad ka na ikaw ay nagmamatured. Ano sabi ni Paul sa Bible? When I was a child, I act, I talk like a child. Pero nung lumaki na ako, I set aside those childish ugali, di ba? Ang pangit naman siguro na ang tagal-tagal mo na kay Lord, ganyan pa rin ang ginagawa mo. Mas maganda, habang kayo tumatagal kay Lord, nagmamature ka rin. Alam niyo palabas dati na si Jimmy Santos na bonjing. Di ba hindi bagay? Mama, ang laking tao, may bigote, pero naka-diaper at merong dede. Dede ba yun? Chupon. Di ba? Hindi na bagay. Sabi mo sa katabi mo, hindi bagay sa'yo. Pareho tayo mag-matured kay Lord. Amen? That's gonna be a challenge. And may God empower us to be faithful followers. Kailangan tayo ng kanyang kapangyarihan na tayo maging tapat na followers ni Lord. Serving together for His glory. Amen? Magsaserve tayo for His glory and the advancement of His kingdom. And that is the most important. Can we all give God a clap of praise? Can we all arise?